Good morning! Good morning po mga katuto. Kumusta po? Kumusta po ang ating umaga? Kumusta? Ito uli na naman po tayo sa ating pong talakayan patungkol po sa kwentuhang pambaranggayan. Kumusta po ang lahat? Lahat na po ba ay ano bang masasabi natin? Gising! Hala po, sige mga katuto, tuloy-tuloy lamang po tayo sa ating mga ginagawa sa umagang ito. Pero syempre, Huwebes pa lamang po, kaya huwag kakalimutan ng ating mga responsibilidad sa ating pong mga trabaho. Kung medyo malayo-layo po kayo ang inyong pupuntahan, abay maaga hong magsikilos. Tama po ba mga katoto? Alright! So sa ngayon, balik po tayo sa ating kwentuhang pambaranggayan. At mga nakaraang araw ay marami na ho tayong na-discuss, na pag-usapan patungkol po sa mga organisasyon na napapaloob sa pambaranggayan. Mga katuto, tama po ba? So kung hindi ako nagkakamali, ang huling na pag-usapan natin ay tungkol sa BDRRMC na sinasabi po natin siyang katuwang sa ating pong punong barangay sa pagpapanatili ng kaayusan, partikular po sa mga kalamidad. Tama po ba mga katoto? So sa ngayon, tayo po idadako naman sa isa pang organisasyon na mahalaga. Nabanggit ko rin po na tatlo ang pangunahing problema, issue ng barangay, yung peace and order, environment, and health. So totoo po naman yan, kaya't ang ating pag-uusapan sa umagang ito ay patungkol po sa barangay health workers. Ano po na siya naman pong naatasan na mga laga tungkol sa kapakanan at kaayusan ng ating mga mamamayan, kapakanan, kalusugan. Ano ho, kumusta ba ang kalusugan ng pamayanan na dapat ho ay nabibigyan na pagtutuunan ho ng pansin ng ating pong pamahalaang barangay. Ang barangay health workers o BHW na tinatawag ay mga mismong kinukuha din sa barangay. Ano ho, na syempre mas mainam na siya po ay mayroong konting nalalaman sa kalusugan. Ano ho, dapat ang unahong manguna po doon dapat ay may konting idea, background. Nang sa ganun ay talagang mabigyan niya ng kulay, ika nga, kung paano ba ang maging isang BHW. Siyempre, ang BHW ay, sabi ko nga kanina, nangangalaga sa kalusugan, minomonitor niya, ano ho, ang kalagayan ng mamamayan, yung lalong-lalo na yung ating mga kabataan, mga malnourished, ano po, so sila po ang nagsusurvey, kumukuha ng datos, ilan po ba ang mga malnourished na mga kabataan, ilan yung mga hindi nakakapag-aral dahil sa kalusugan na problema. Ano ho, so yun po yung mga pangunahing inaalam ng mga ating barangay BHW. Sinabi ko nga na dapat mas mainam kung mayroon hong background, konting ideya tungkol po sa kalusugan. Kung wala naman, okay lang din po yan. Ano po, dahil sila naman po ay mayroon hong mga trainings and seminars na ginagawa once na sila po ay pumasok bilang barangay health workers, upang nang sa ganon itong mga seminars and trainings upang magabayan sila, magkaroon sila ng ikanga ng bala kung paano nila gagawin ang pagiging makakapaglingkod ng tama base sa mandato na ibinibigay sa kanila. Siyempre, sila po ang katuwang din ng mga barangay health centers sa pamayanan. Sila pong nakikipag-coordinate sa health centers kung anong mga proyekto na ibababa. Halimbawa, mayroon bang bakuna? Dahil sila pong nakakaalam, sila yung nag-a-assist doon sa mga health workers natin sa barangay health centers upang dalhin, ituro kung sino yung mga pangunahing nangangailangan ng atensyon pagdating po sa kalusugan. Alright, so napaka-importante na aktibo ho ang ating mga barangay health workers upang matyak, no, wala hong may iwan, no ho, pagdating po sa kalusugan. Dapat ho lahat ay malusog, lahat ay masaya, lahat ay nakikinabang, nang sa ganon ay maging maunlad ang isang pamayanan.
Dahil iba, kung lahat po ng mamamayan dyan, puro may sakit, delikado po yan. Di ba? So, sa pamamagitan ng ating mga barangay health workers, ay nadidetect nila, nalalaman nila kung saan ang mayroong halimbawa, dengue. No? So, binomonitor nila, inaaral nila kung bakit ba may dengue, bakit mataas ang bilang na may dengue. So, with the coordination sa Barangay Health Center, ipinapaalam naman ng barangay workers sa ating punong barangay na ito yung estado ng ating ng kalusugan. Ito, maraming may leptospirosis dahil sumugod, kapitan, itong mga kabataan dito naligo doon sa doon sa baha, doon sa isang tubig na naiwan, puro pala, di ba? Pinaglalaroan din pala, kasabay na naglalaro doon ang mga daga. Nako, talaga naman mga katoto, So, mahalaga po ang gampanin ng barangay health workers na siyang naging katuwang para po sa kalusugan ng ating mga kababayan. Siyempre, mga katoto, alam niyo po ba na mayroon naman pong batas dito, yung Republic Act 7883, Barangay Health Workers Benefits and Incentives Act of 1995. Ito po ay nagbibigay naman ng kasiguruhan ng ating mga barangay health workers ay mayroon hong mapapakinabangan sa kabila ng kanilang pagiging voluntaryo. Di po ba? Pero syempre, mayroon din hong ibinibigay na porsyento yan, ang allowances, allowances, pero talagang kakarampot lamang po mga katoto ang kanilang natatanggap. Sad to say, kasi nga magdidepende din po yan sa budget kung gaano kalaki ang budget ng isang pamayanan, ng isang barangay. At paano ba nabibigyan ng basically mga katoto ang nagdidetermine kung ilang BHW ang kailangan sa isang pamayanan. Ang Department of Health po ang nagdidetermine kung ilan. Most likely, ang sinasabi po dyan na at least hindi tataas sa 1% ng total population. Pero dito po sa amin, mayroong 10 na mga barangay health workers na siyang nagiging katuwang ng ating punong barangay upang pangalagaan nga po ang kalusugan, na sa pamamagitan ng pakikipag-coordinate nito sa health center, nabibigyan ng mga gamot, mga vitamina ang mga kabataan. At ang maganda nga po din kasi ang ating pamahalaan lungsod ng Pasay hindi naman nagpababaya pagdating sa mga vitamins, mga gamot. Kung kulang ang gamot sa health center, pwede pong pumunta sa tanggapan ng ating mahal na mayor upang humingi ng tulong para sa mga gamot. Actually, mga konsehal din nagbibigay din sila ng mga gamot. So, proper coordination lang at syempre yan po ay sa pamamagitan ng ating mga barangay health workers, mga katoto. So, dapat ang bawat barangay ay meron hong ganitong mga committee, para nang sa ganun ay in absence, lalo na po sa mga remote areas. Naalala ko sa amin sa Hilabaan noon, talagang mayroong midwife na naka-assign po doon sa aming barangay, pero talaga naman hindi naman kaya, hindi naman niya kaya dahil unang midwife, limitado ang kanyang kaalaman pagdating sa kalusugan, paano mapapanatili ang kalusugan ng isang pamayanan. Ang masakla pa, ang aming barangay ay isang isla, so tatawirin pa papuntang bayan. Napaka delikado at talagang ang hirap. Kasi lalo na kung masama ang panahon, hindi ka makakatawid, mayroong emergency, mayroong may sakit, di po ba? Pero at least kung mayroon hong permanenteng nakatalaga doon, kahit paano yung mga basic, yung mga first aid, ay mabigyan malamang po, mga kabig, sa pamamagitan ng ating mga barangay health workers, mga katuto. Okay? So, yun po, mga katuto, sana po ay nabigyan ko po kayo ng konting impormasyon patungkol po sa ating mga barangay health workers o BHW na tinatawag. Dahil sa inyo po bang barangay, mayroon din pong aktibong BHW o mayroon po bang BHW? Okay po ba? So kung mayroon, abadi, maswerte ho tayo, maswerte po kayo kung mayroon hong BHW sa inyong barangay na kumikilos at gumagalaw.
Okay mga katuto, kung meron po kayo mga katanungan na kaya kong sagutin, huwag kong magkatubili at sasagutin ko po sa abot ng aking makakayanan. Okay, at huwag po makakalimot i-share, mag-like, mag-subscribe, at maraming salamat po sa inyo mga katuto. Magandang umaga po sa bawat isa.